Mas gusto ko si Senator Robin Padilla na kahit sabihin nila, binubuli nila na lack of education but full of service. Bukas, magtataas ng gasolina. So, maliban doon sa pinapropose na tanggalin muna yung tax, suspend muna yung IVAT, ano ba kaya ang dapat na solusyon na gawin ng gobyerno? Kung may gagawin na silang solusyon sa pagtaas, patuloy na pagtaas ng langis at nagbabadya pa yung pagtaas ng mga bilihin. Actually, yan nga ang problema natin eh. Hindi kumikilos ang ating gobyerno. Wala silang ginagawang counter solution tungkol dito sa crisis ng langis. Ngayon, kung magtataas bukas, dapat meron mga inspector nga tulad ng sabi ko kanina, inspect nila yung mga fuel tank na mga gasolinahan. Kung ilang daang litro ang nakadeposito dyan sa mga fuel tank nila. Ngayon, kung marami pa yan, wag muna silang magtaas. Magtaas sila kapag nakakuha na sila ng mas mataas na presyo. Nakuha nyo? Para balanse. Hindi yung nagtataas sila, hindi pa nga sila nakaka-order ng mataas na presyo. Nakuha nila yung petrolyo ng murang halaga, ibebenta nila sa doble-doble ng halaga. Panalo sila dahil mura lang nila nakuha. Kaya isang solusyon dyan, temporarily solution, mag-check muna ng mga inspection ang Department of Energy kung dapat nga ba silang magtaas o hindi. Ngayon, pag nakita nilang libo-libong litro pa o gallons ang nakalagay sa mga fuel tank deposit nila, wag silang magtaas. Paubos muna nila yan. Bago maubos yan, mga 1 linggo, mahigit. Dahil marami yan. 1,000 gallon ang deposito niyan, malalaki yan. Ubusin muna yan bago sila magtaas. Hindi kagad yung nagtaas na kagad. Bakit? Bumili na ba kayo ng mataas na presyo? Magpakita kayo na resibo na binili niyo yan sa mataas na halaga for accountability and transparency. Sa ngayon, kagaya nagtataas yung langis, yung may mga kotse, nag-commute na rin. Ang nagkakaproblema naman ngayon, yung mga magko-commute, punuan, napakahaba ng pila. Ano kayang, pwedeng solusyon dyan? Sa tingin nyo lang. Ang dapat dyan talagang solusyon, para sa akin, no? Kasi ang mahirap dyan, yung mga apektado talaga dyan, yung mga nagtatrabaho. Pero yung mga katulad natin na, one time, big time lang ang trabaho, wag mo na maggala-gala. Ganyan. Pansariling solusyon lang ito, individual solution na magagawa natin dito para wag tayo masyadong mahirapan. Pero yung mga apektado dyan, yung mga nagtatrabaho. Ang dapat na solusyon dyan, mag-provide sila ng libre sakay. Libre sakay. Dapat gawin ng gobyerno. Actually, ang OBP meron na eh. Ang OBP merong libre sakay. Yan. Kaya lang aabangan mo talaga yan. Yun naman ang mahirap dyan. Kaya nga kawawa ang bansang Pilipinas sa incompetent leader ng bansang Pilipinas dahil hindi alam kung ano ang solusyon. Okay. Sir, baka may mensahe ka kay BBM sa mga nagaganap ngayon sa bansa natin. Crisis, lahat. Baka may mensahe ka. Kasi ikaw din naman ay isang dating Marcos loyalist. Ang mensahe ko dyan sa ating Pangulong BBM ay it's better to step down. Ipagkatiwala ang posisyon bilang Pangulo sa pangalawang Pangulo. Step down, BBM, give the position as a President to VP Sara Duterte. Ipamahala mo, tignan natin kung ano ang magagawa at capacity ni VP Sara Duterte pag siya ang naging Pangulo. Once for all, this is a matter of country and people. This is not a matter of politics, but a matter of dying nation. Kaya kung ako, Pangulong BBM, panawagan ko sa iyo, it's better to step down, give the position to President Sara Duterte, and let her manage the Philippines. Sa nagaganap na crisis ng bansa natin, at kita naman natin, si BBM pa rin yung Pangulo ngayon, ano pa kaya mga in-expect natin na mga magaganap? Marami. Kahirapan. Talagang yan, expected na. Kahirapan, kaguluhan, ang pagkawatak-watak ng mga mamayang Pilipino, yan, ang mangyayari niyan. Kaya nga ako, sabi ko nga, it's better to step down. Ibigay ang pamamahala kay VP Sara Duterte, and VP Sara Duterte becomes a president.
Siya nang bahala mag-manage ng Pilipinas. Tignan natin kung ano ang kakayahan niyang magawa o kung ano ang gagawin niyang solusyon sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa. Try it. Do it. For sake and betterness of this country. Sa ngayon kasi sir, dumarami yung mga krimen. Ito, sinasabi ng gobyerno na bumaba daw ang krimen ngayon, pero di mas safe ang Pilipinas sa panahon nila ngayon kumpara kay PRRD. Pero merong latest na balita ngayon, yung bata na yan ginilitan, ministasan. Ano yata yun? 5 years old lang yun. Paano natin masasabing ito kung sinasabi nila safe ang Pilipinas, maraming tayong nababalita na ganyan nga hindi makataong Yun nga ang mabigat. That is heinous crime. Alam mo, 5 years old, paano mo sasadistahin ng pagpatay dyan? 5 years old dyan, kung hindi ka abnormal ang isip, kung hindi ka under influence of drugs. Walang matinong tao ang gigilit sa leeg ng isang 5 years old. Di ba pa doon, nabugbog pa to eh. Binugbog at saka ginilitan. Ginalitan ng tiyan, tsaka sa leeg. Isipin mo sa disim, hindi po magagawa ng matinong tao yan. Kaya yan ay drugs-related cases. Ngayon, kung drug-related cases, wala nang peace and order. Walang kasiguraduhan ng ating mga mamayan. Biruin mo ano laban ng 5 years old. Hindi pa nga alam manuntok niyan. Hindi alam ipagtanggol ang kanyang sarili tapos gigilitan mo lang ng tiyan, leeg. Karumal-dumal, that is a heinous crime. Dapat talaga ibalik ang bitay. Isa pa yan. May proposal sa bitay, di ba? si Senator Robin Padilla, Sinusulong ni Senator Robin Padilla ang death penalty sa mga kurakot at sa mga heinous crime. I-consider natin heinous crime ang kurakot. Bakit? Ang pangungurakot o pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kamatayan ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Kaya that is considered heinous crime. That is considered crimes against humanity. Kasi nagugutom ang tao dahil sa sobrang kahirapan. Bakit? Okay lang yung kahirapang normal eh. Kaya pala naghihirap ang mamayan dahil ninanakaw ang pondo ng bayan. That is considered heinous crime. Kaya yung pangungurakot at pagnanakaw, sabi ng isang mambabatas, ay hindi daw heinous crime. Pwede na natin i-consider heinous crime kasi maraming namatay sa gutom. Dahil ninakaw nyo ang pondo, kaya consider heinous crime ang pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. Kaya, salute Senator Robin Padilla. Tama po na isulong nyo ang death penalty sa mga nangungurakot, sa mga rapist, sa mga mamamatay tao, sa mga heinous crime. I-consider natin heinous crime ang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sir, habol ko lang. Marami kasing basher si Senador Robin Padilla na kaysa nga hindi daw matalinong senador. Pero bilang ikaw, isang Pilipino, nagsisisi ka ba na sinuportahan mo si Robin Padilla? At kung ikukumpara mo siya sa mga congressman, ano sa tingin mo? Unang-una, hindi ako nagsisisi na binoto ko si Senator Robin Padilla. Bakit? Hindi ito usapin ng edukasyon. Usapin ito ng serbisyo. Usapin ito ng puso at isip na magmalasakit at magserbisyo ng totoo. Si Senator Robin Padilla, kahit sabihin man natin na lack of education or hindi siya matalino, pero meron siyang puso na magserbisyo at hindi nangungurakot. I-compare natin sa mga sinasabi nilang matatalino, mga abogado, mga engineer, mga kung ano-anong mga tinapos na mga professional course. Ang tanong, ano ang ginagawa sa Senado? Ano ang ginagawa sa Kongreso? Pagnanakaw. Dahil na sobrang ang talino, ginamit ang kaalamanan sa pagnanakaw. Kaya mas gusto ko pa yung taong lack of education but full of service and full of concern to the poor Filipino people. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko si Senator Robin Padilla na kahit sabihin nila, binubuli nila na lack of education but full of service. Full of humanitarian heart. Naglilingkod ng totoo, nagsiservisyo ng totoo. Salute, Senator Robin Padilla.